Sa mundo ng entertainment sa China, ang pagkakaroon ng itsurang kahawig ng isang sikat na bituin ay isang pambihirang kalamangan. Ngunit ang batang aktres na si Ren Zhao ay isa sa iilang pinalad na magkaroon nito. Mula nang pumasok siya sa industriya noong 2014, tinagurian na siyang Little Angela Baby dahil sa kanyang itsurang hawig sa sikat at magandang aktres. Alam ito ni Ren Zhao at naging masigasig siya sa pagsali sa mga aktibidad sa entertainment. Walang tigil na nagsikap sa loob ng maraming taon upang matupad ang kanyang pangarap na sumikat. Ngunit tulad ng sinumang artista, kailangan din niya ng pahinga at para sa isang dalagang gabit-araw na nagsisikap tulad ni Ren Zhao, hindi ito exception. Gabi ng Oktubre 15, 2017, matapos lumapag ang kanyang eroplano sa lungsod ng Suzhou at maayos ang lahat, masayang dinala ng aktres ang ilang gamit at pumasok sa Howard Johnson Hotel para sa kanyang maikling bakasyon. Puno ng sigla si Ren Zhao habang naglalakad at kitang-kita sa kanyang mukha ang isang maningning na ngiti. Dahil sa kanyang mga kilos, hindi naging mahirap para sa mga taong nasa hotel na makilala siya, ang aktres na may kagandahang nakakainggit. At sa sandaling iyon na puno ng saya, hindi alam ni Ren Zhao na sa mismong lugar na ito, mararanasan niya ang isang kakilakilabot na sandali na hindi niya kailanman inakala sa buong buhay niya. Si Ren Zhao ay ipinanganak noong 1993 sa isang ordinaryong pamilya sa Anshan City, Liaoning Province, China. Bagamat hindi gaanong nakakaangat sa buhay ang kanilang pamilya, pinalaki siya ng kanyang mga magulang na may labis na pagmamahal at walang tigil silang nagtrabaho para suportahan ang pangarap ng kanilang anak na maging isang mananayaw. Sa kanyang paglaki, bukod sa kanyang maganda at maningning na mukha, napanatili ni Ren Zhao ang taas na 1.67 metro at timbang na 47 kilo, pati na rin ang kanyang kahusayan sa pagsayaw na resulta ng maraming taong pagsasanay. Bukod dito, si Ren Zhao ay multi-talented din. Magaling siyang tumugtog ng piano, mag-belly dance at sumayaw ng jazz na lubhang kahanga-hanga. Matapos makapagtapos ng high school, taglay ang kanyang magandang mukha, kaakit-akit na katawan at mahusay na kakayahan sa pag-arte. Nasa kanya na ang lahat ng perpektong katangian para maging isang sikat na aktres. Kaya tulad ng inaasahan, natanggap si Ren Zhao sa Beijing Film Academy alinsunod sa kanyang pangarap at dito niya sinimulan ang unang hakbang tungo sa pagiging sikat. Mabilis na nakilala si Ren Zhao at naging mainit na usapan dahil sa kanyang pagkakahawig sa sikat na aktres na si Angela Baby. Inakala ng marami na dahil sa pagkukumpara sa kanya sa isang sikat na aktres, mas madaling makikilala si Ren Zhao at magbubukas ito ng maraming oportunidad para sa kanyang karera. Gayunpaman, taliwas sa inaasahan, hindi naging madali ang lahat para sa dalaga. Matapos makapagtapos sa Beijing Film Academy noong 2010, lahat ng kaklase ni Ren Zhao ay nakatanggap ng mga alok para sa mga serye sa telebisyon o pelikula, ngunit siya lang ang walang natanggap na anumang balita. Sa kabutihang palad, si Ren Zhao ay isang matiyaga at positibong babae. Sinabi niya sa kanyang sarili na darating din ang araw na magkakaroon siya ng pagkakataon at maipapakita niya sa lahat ang kanyang galing sa pag-arte. At dumating nga ang taong 2013 na naging isang mahalagang pagbabago sa buhay ni Ren Zhao. Dahil sa kanyang natatanging itsura at magaling na pananalita, bigla siyang nanalo bilang runner-up sa Miss Shenzhen Beauty Pageant. Mula noon, napansin na si Ren Zhao ng mga direktor at production team. Noong 2014, sa wakas ay nakakuha si Ren Zhao ng isang papel sa fantasy film na Zhongqi, Snow Girl and the Dark Crystal. Ito ang kanyang kauna-unahang pelikula at hindi niya binigo ang mga manonood. Humanga sila sa kanyang kahusayan sa pag-arte.
Pagkatapos noon, sa buong taon ng 2014, sunod-sunod na lumabas si Ren Jiao sa higit sa 10 pelikula at serye sa telebisyon. Mas lalo siyang nakilala ng publiko. Noong 2015, gumanap si Ren Jiao bilang si Yao Yao, isang babaeng may sexy na itsura, sa pelikulang The Night of the Living Dead. Dahil sa kanyang masusing pag-aaral sa script, pag-unawa sa karakter at mga natutunang teknik sa pag-arte mula sa eskwelahan, kinilala ng karamihan sa mga manonood ang pagganap niyang ito bilang pinakatanyag na obra sa kanyang karera. Sa huling bahagi ng 2015, isang Chinese TV station ang nag-ere ng Chinese version ng Running Man, ang Running Brothers, at naging napakataas ng ratings ng unang season nito. Dito, lumabas si Ren Jiao bilang isang babaeng nakasuot ng pulang bikini na labis na ikinatuwa ng mga manonood dahil sa kanyang perpektong pangangatawan. Noong 2017, sa edad na 24, patuloy na naging aktibo si Ren Jiao sa industriya ng entertainment. Gayunpaman, isa rin siyang dalaga na may iba pang mga hilig bukod sa trabaho. Matapos ang mga araw ng puspusang pagtatrabaho sa kanyang karera, nagpasya siyang maglaan ng kaunting oras para sa kanyang sarili at pinili niya ang lungsod ng Suzhou bilang kanyang destinasyon. Hapon ng Oktubre 19, 2017, dumating ang batang aktres sa Howard Johnson Hotel sa sentro ng Suzhou. Tila normal ang lahat. Ngunit, kinaumagahan ng Oktubre 16, 2017, isang empleyado ng hotel ang biglang natagpuan si Ren Jiao sa isang bakanting lote sa likod ng hotel sa kalagayang walang saplot sa katawan. Sa gitna ng investigasyon, natuklasan ng mga pulis na noong dumating si Ren Jiao sa hotel, kasama niya ang isang batang lalaki. Nalaman ng mga pulis na isa rin itong aktor at ang pangalan niya ay hindi na bago sa mga manonood sa China, si Yang Xuan, ang aktor na gumanap bilang Guo Jing sa seryeng The New Legend of the Condor Heroes. Si Yang Xuan ay isang aktor na maagang nagkamit ng tagumpay. Ipinanganak siya noong 1994 sa Nanjing City, Jiangsu Province. Hindi tulad ni Ren Jiao, naging mas madali ang takbo ng karera ni Yang Xuan. Noong 2012, nang makapasa siya sa Central Academy of Drama para sa kursong acting, 2 taon lang ang lumipas. Noong 2014, habang nasa 2 taon pa lang sa kolehiyo, nakuha na niya ang pangunahing papel sa web drama na Backlight of Love, kasama ang sikat na aktres na si Dilraba Dilmurat. Sa kanyang unang serye pa lang, umani na si Yang Xuan ng maraming papuri mula sa mga manonood. Bukod pa riyan, 1 taon lang matapos siyang lumabas sa maliit na screen noong Nobyembre 2015, gumawa ng panibagong hakbang si Yang Xuan nang pumasok siya sa mundo ng pelikula sa Korean-Chinese co-production na The Bad Guys Always Die. Ang kanyang mainit na imahe at husay sa pag-arte ang naging daan para pumirma siya ng kontrata sa sikat na Chinese film company na Huayi Brothers. At pagkatapos ng 2 taon, noong Enero 2017, sumali si Yang Xuan sa bagong bersyon ng seryeng The Legend of the Condor Heroes, kung saan siya ang gumanap bilang pangunahing bida na si Guo Jing. Ang The Legend of the Condor Heroes ay isa sa mga pinakasikat na serye sa China na maraming beses nang ginawan ng remake, at sa bawat pagkakataon, ang pangunahing papel ay laging napupunta sa mga sikat na aktor. Ang pagkakakuha ni Yang Xuan sa pangunahing papel ay nagpapakita kung gaano kalaki ang puhunan ng kanyang management company sa kanya. Noong 2017 din, may mga usap-usapan na nagkakilala sina Yang Xuan at Ren Jiao sa isang TV show at mayroon silang romantikong relasyon. Bagamat palaging itinatanggi ito ng kanilang mga kaibigan, patuloy na kumalat ang tsismis dahil para sa publiko, mahirap malaman kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng industriya ng entertainment.
Nang suriin ng mga pulis ang CCTV ng Howard Johnson Hotel, natuklasan nila na noong gabi ng Oktubre 15, 2017, pumasok si Ren Jiao kasama si Yang Shuen sa hotel kung saan naka-check-in na si Yang Shuen. Sinabi rin ng staff ng hotel na may dala silang maraming bag. Pagkatapos, mukha silang napaka-close habang papasok sa isang kwarto sa 13th floor. Hanggang alas 2 ng madaling araw ng Oktubre 16, 2017, isang empleyado ng hotel ang natigilan nang matagpuan si Ren Jiao na wala ng buhay sa hardin sa unang palapag. Isang lugar na liblib at blind spot din ng CCTV ng hotel. Ayon sa lahat ng impormasyon, si Yang Shuen ang huling taong kasama ni Ren Jiao sa hotel. Patunay ito na hindi simple ang relasyon ng dalawa at si Yang Shuen ang pangunahing suspek. Gayunpaman, ayon sa pahayag ni Yang Shuen, noong gabi ng Oktubre 15, 2017, sobrang lasing si Ren Jiao kaya kinuha niya ito ng sariling kwarto. Kaya't noong nangyari ang insidente, natutulog daw si Yang Shuen sa ibang kwarto at walang alam sa nangyari. Dahil sira ang CCTV sa mga pasilyo ng hotel, hindi malaman ng mga pulis kung ano ang ginawa ni na Ren Jiao at Yang Shuen sa loob, kung lumabas ba si Ren Jiao o kung si Yang Shuen ba ang lumabas. Naging napakahirap para sa mga pulis na magsagawa ng investigasyon at mangalap ng ebidensya upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng aktres. Ayon sa manager ni Ren Jiao, ito ay isang aksidente lamang at walang kinalaman sa sinuman. Ayon sa kanya, kasalukuyang dinadala ni Ren Jiao ang kanyang mga magulang para magbakasyon sa malapit. Noong gabing iyon, matapos ihatid ang kanyang mga magulang sa kanilang hotel, nakipagkita siya kay Yang Shuen. Matapos makipagsaya sa mga kaibigan sa hotel, nalasing siya at nangyari ang aksidente. Sa huling bahagi ng Nobyembre 2017, mahigit isang buwan matapos ang insidente, na-cremate ang labi ni Ren Jiao. Posibleng ang pagkamatay ni Ren Jiao ay dahil sa alak. Nang suriin ng mga pulis ang resulta ng forensic examination, may isang kakaibang bagay. Napakataas ng antas ng alkohol sa dugo ni Ren Jiao, umaabot sa 240 milligrams, 100 milliliters. Ito ay isang antas kung saan ang isang tao ay karaniwang hirap ng magsalita, nalilito, nagiging makakalimutin, maaaring magkaroon ng amnesia o hindi na makalakad at mabagal ang reaksyon. Ayon sa resultang ito, ang hinala ng mga pulis ay malamang na habang lasing, nadulas si Ren Jiao at nahulog mula sa 13th floor ng hotel. Noong Disyembre 1, 2017, idineklara ng Suzhou Police Department na sarado na ang kaso na may konklusyon na si Ren Jiao ay lasing at aksidenteng nahulog na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Gayunpaman, maraming tao ang hindi tumanggap sa resulta na inilabas ng pulisya. Naniniwala silang mayroong itinatagong katotohanan. Una, ang pinsan ni Ren Jiao ay nagpost ng paninindigan ng kanilang pamilya sa social media. Walang paraan para maimbestigahan ang kaso dahil walang direktang ebidensya at CCTV. Ang aming mga duda ay hindi pa rin nalulutas. Idinagdag pa ng pinsan ni Ren Jiao na noong una, nang hilingin ng mga magulang ni Ren Jiao na imbestigahan ang kaso, tumanggi ang Suzhou Police. Sinabi nilang isa lamang itong simpleng aksidente at walang salarin. Bukod pa rito, ang hard drive ng hotel ay nasira sa hindi maipaliwanag na dahilan, kaya ang tanging nakita lang ay ang eksena kung saan pumasok si Ren Jiao sa kwarto. Kung ano ang nangyari pagkatapos, kung lumabas ba si Ren Jiao o kung may pumasok sa kwarto, ay walang sinuman ang nakakaalam. Dahil sa mabilis na pagsasara ng kaso ng mga pulis, lalong nagduda ang mga tao. Patuloy nilang binatikos ang pulisya at sinabing ginamit ng kumpanya ni Yang Shuen ang pera at kapangyarihan para linisin ang kanyang pangalan. Ang mas nakakagulat pa ay ang mga magulang ni Ren Jiao. Sa pamamagitan ng kanilang manager,
ay nagsabing dapat paniwalaan ang resulta ng investigasyon ng pulisya at naniniwala silang nahulog ang kanilang anak hanggang sa mamatay, kaya't hiniling nilang huwag nang magpakalat ng maling impormasyon at itigil ang pagdagdag ng sakit sa kanilang pamilya. Bukod pa rito, nag-iwan pa ng mensahe ng pasasalamat ang mga magulang ni Ren Jiao sa pulisya para sa mahusay na paglutas ng kaso. Dahil sa kanilang mga kilos, hinala ng mga tao na ang mga magulang ni Ren Jiao ay nakaranas ng matinding pressure mula sa isang makapangyarihang puwersa. Dahil hindi isinapubliko ng pulisya ang detalye ng investigasyon, wala nang ibang magawa ang mga tao kundi magpatuloy sa kanilang mga espekulasyon. May isa pang espekulasyon na kumalat na ang pagkamatay ng lola ni Ren Jiao kamakailan lang ang naging dahilan ng kanyang depresyon at pagpapakamatay. Gayunpaman, sinabi ng mga kaibigan ni Ren Jiao na hindi siya kailanman nagkaroon ng depresyon at napakaganda ng kanyang mood noong mga araw bago ang insidente. Sa katunayan, noong Oktubre 11, 2017, mga 5 araw bago ang insidente, nagtanong pa si Ren Jiao online kung saan may magandang salon para magpaayos ng buhok. Noong Oktubre 18, 2017, 2 araw bago ang insidente, ipinagmalaki pa niya online na may plano siyang maglakbay kasama ang kanyang mga magulang. Ayon sa abogadong si Tao Hongshun, ang mga larawan mula sa pinangyarihan ng krimen ay nagdulot sa kanya ng pagdududa. Ayon sa kanya, kung ang biktima ay namatay dahil sa pagtalon mula sa gusali, dapat ay nasira ng husto ang kanyang katawan, lalo na't nasa 13th floor ng hotel si Ren Jiao. Binigyang diin ng abogado na karaniwan kapag nahulog ang biktima mula sa ganoong kataas, ang ilong na siyang pinakanakalabas na bahagi ng mukha ay mababasag at masisira ang mukha, pati na rin ang ulo ay magkakaroon ng malaking pinsala. Gayunpaman, makikita sa mga larawan mula sa eksena na hindi gaanong nagbago ang mukha ng biktima. Bukod pa riyan, ang posisyon ng isang taong namatay dahil sa pagtalon ay karaniwang baluktot, ngunit si Ren Jiao ay nakahiga ng tuwid na parang natutulog lang. Mas lalong naging sigurado si Tao Hongshun sa kanyang hinala na ang biktima ay pumanaw na bago pa man mahulog at mayroong nag-setup ng eksena. Sunod-sunod na lumabas ang mga tanong na walang kasagutan tungkol sa kaso ni Ren Jiao. Una, bukod sa pagsusuri ng abogado sa labi ng biktima, ilang netizens ang pumunta sa hotel upang suriin ang isang kwartong katulad ng tinuluyan ni Ren Jiao. Nalaman nila na ang bintana ng hotel ay maaari lamang mabuksan palabas ng mga 15 degrees at walang balkonahe ang kwarto. Kung isang mahinang babae, mahihirapang tumalon mula sa bintana o isiksik para mahulog. Pangalawa, isang napakahirap unawain na bagay ay kung bakit ang CCTV ng hotel ay nagpakita lamang ng pagpasok ni Ren Jiao sa kwarto at pagkatapos ay nasira ang hard drive sa isang kahina-hinalang pagkakataon. Kung hindi nagkaproblema ang CCTV, malalaman sana kung umalis si Ren Jiao sa kwarto noong gabing iyon at kung may pumasok sa loob. Pangatlo, noong nangyari ang insidente, si Ren Jiao ay isang baguhang aktres pa lamang at saglit pa lang niyang kinuha ang kanyang manager. Sapat na ba ang pagiging malapit ng manager na ito kay Ren Jiao at mapagkakatiwalaan ba siya? Dahil matapos ang insidente, ang manager na ito ang naging tagapagsalita ng mga magulang ni Ren Jiao, ngunit sinabi ng mga kaibigan ni Ren Jiao na ang manager ay pinilit ng Huayi Brothers, ang kumpanya ni Yang Shuwen, kaya hindi niya ginawa ng maayos ang kanyang trabaho. Ipinahiwatig pa ng pinsan ni Ren Jiao na ang manager ay nabayaran. Pang-apat, bakit walang damit si Ren Jiao noong nahulog siya? Ito ay isang napakahalagang detalye na nagpapahiwatig na si Ren Jiao ay nakipagtalik o pinilit makipagtalik sa iba bago mamatay.
Kaya bakit hindi ginawa ng mga pulis ang pagsusuring ito at nagpasya na lamang na ito ay isang aksidente at walang anumang kahina-hinalang elemento? Bagamat posibleng hindi isinapubliko ang impormasyon dahil sa pag-aalala sa privacy, ang usapan tungkol sa kaso ay hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. Hanggang ngayon, mainit pa rin pinag-uusapan ng mga netizen ang mga misteryo sa likod ng kaso. Marahil, kung hindi kayang magsagawa ng malinaw na investigasyon ng pulisya, ang mga tao ay maaari lamang magbigay ng kanilang mga opinyon na sila mismo ay hindi alam kung totoo o hindi. Isang taon matapos ang malagim na pagkamatay, isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Ang nakakagulat ay noong 2018, isang taon matapos ang masaklap na pangyayari sa pamilya ni Ren Zhao, isang media outlet ang biglang naglabas ng balita tungkol kina Ren Zhao at Yang Shuwen. Ayon dito, ilang buwan bago ang insidente, may nakakuha ng video kung saan nakipagkita si Yang Shuwen sa tatlong magkakaibang babae sa loob ng tatlong magkakasunod na araw. Isa sa kanila ay si Ren Zhao. Sa unang gabi, lasing si Yang Shuwen at dinala ang isang magandang babae sa kanyang bahay. Kinabukasan, nakipag-party si Yang Shuwen sa kanyang mga kaibigan sa isang karaoke bar sa Beijing. Matapos ang kasiyahan, habang pauwi na, dinala ng kaibigan ni Yang Shuwen ang isang babae. Hawak ni Yang Shuwen ang isang kamay ng babae habang nasa kotse at kinuha rin niya ang cellphone nito. Sinubukan ni Yang Shuwen na dalhin ang babae sa kanyang bahay, ngunit ayaw nito. Pagkatapos, isinauli ni Yang Shuwen ang cellphone sa babae at hinayaan siyang umalis. Nang paalis na ang babae, dala ang kanyang cellphone, nakunan ang kanyang mukha at iyon pala ay si Ren Zhao. Sa larawan, makikita si Yang Shuwen na nakatingin kay Ren Zhao na may hindi nasisiyahang ekspresyon. Pagkatapos ay sinundan niya ito ng kotse at muling inaya, ngunit tumanggi si Ren Zhao, kaya't walang nagawa si Yang Shuwen kundi umalis. Pagkatapos ay bumaba ulit siya ng kotse at sinimulang hanapin si Ren Zhao, ngunit hindi niya ito nakita kaya't umuwi siyang mag-isa. Sa ikatlong gabi, nakipagsaya si Yang Shuwen sa isa pang magandang babae sa isang karaoke room at sabay silang umuwi sa bahay ni Yang Shuwen. Gayunpaman, sa huli, nagduda ang mga tagahanga ng aktor na ang mga inilabas na larawan ay pinagdugtong-dugtong lamang at sinabing hindi ito kuha sa tatlong magkakasunod na araw kundi pinagtagpi-tagpi ng media. Ang lahat ng impormasyon ay sumikat saglit at unti-unti ring nawala tulad ng ibang mga tsismis. Ang iskandalo sa pagkamatay ni Ren Zhao ay minsang nagdulot ng malaking kontrobersya sa showbiz sa China, ngunit unti-unti ring nalimutan ang lahat. Ang pangunahing suspek na si Yang Shuwen ay patuloy na gumawa ng mga pelikula sa kabila ng mga batikos. Sa katunayan, ang kanyang narera sa entertainment ay payapang nagpatuloy. Ang pinakamalinaw na patunay ay agad-agad matapos ang pagkamatay ni Ren Zhao, hindi umalis si Yang Shuwen sa pelikulang kanyang ginagawa noong panahong iyon. Ang pelikula ay kinukunan sa Suzhou City at ang produksyon din ang pumili ng Howard Johnson Hotel para sa mga aktor. Masasabing ang pelikulang ito ay hindi direktang nauugnay sa pagkamatay ni Ren Zhao. Matapos ang insidente, nanatiling malapit ang mga aktor, direktor at crew kay Yang Shuwen. Isang miyembro ng production team ay nagpost pa sa social media noong Oktubre 20 pagkatapos ng insidente na nagpapasalamat kay Yang Shuwen para sa pag-alala sa kanyang kaarawan. Sa katunayan, ang kaarawan ng taong ito ay noong Oktubre 13, hindi Oktubre 20. Noong Disyembre 18, ginawaran si Yang Shuwen ng China Television Artists Association ng 5th China Television Outstanding Actor Award. At hanggang ngayon, si Yang Shuwen ay patuloy na aktibo sa industriya ng entertainment. Gayunpaman,
hindi pa rin nakakalimutan ng mga netizen ang mga misteryo sa kaso noong 2017 at palaging binabanggit si Ren Jiao sa bawat proyektong kinabibilangan ni Yang Shuen. Bukod pa riyan, ang galit sa pangalang Yang Shuen ay muling umugong matapos sumabog ang iskandalo ni Chris Wu. Sa isang forum, isang post ang biglang nagbalik tanaw sa misteryosong kasong ito. Tinanong ng blogger kung si Ren Jiao ba ay nasangkot sa isang sindikato ng pagpili ng babae at pinainom ng pampatulog. Sa ngayon, ito ay isang impormasyon lamang na hinukay ng mga netizen at walang malinaw na kumpirmasyon. Kaya't sana, kung walang matibay na impormasyon, ang yumaong si Ren Jiao ay hindi na madawit sa mga espekulasyon na hindi pa malinaw ang katotohanan. Ito rin ay isang paraan upang igalang at alalahanin si Ren Jiao. Habang masigasig pa sa landas ng pagpapatatag ng kanyang pangalan, sino ang mag-aakala na si Ren Jiao ay papanaw ng napakabilis at kalunos-lunos? Isang dalagang may edad na 24, laging masigasig sa anumang gawain, gaano man kaliit, laging nakakatanggap ng papuri mula sa mga direktor para sa kanyang pagsisikap at responsibilidad sa set. Isang dalagang kinagigiliwan ng mga nakakatandang tulad ni na Song Xiaobao at Wang Choulam ay nagtapos ang buhay na walang saplot sa katawan. Laging ikinukumpara bilang Little Angela Baby, ngunit ang kanyang paglalakbay sa industriya ay hindi naging madali na naging dahilan kung bakit hindi pa nakagawa ng malaking marka si Ren Jiao sa kanyang karera. Hanggang sa kanyang malagim na pagkamatay noong 2017, hindi maiwasan ng mga manunood sa China na malungkot para sa isang dilag na may mapait na kapalaran. Kahit hindi natin alam kung ano ang tunay na dahilan ng malagim na pagkamatay ni Ren Jiao, sa lahat ng ipinakita niya sa loob ng maikling panahon, ang pagiging kilala bilang Little Angela Baby ay isang bagay, ngunit ang aktres ay karapat-dapat na mahalin at alalahanin sa pamamagitan ng kanyang sariling pangalan, si Ren Jiao.